Gusto sanang itapon ni Solution ang babae sa basurahan o kaya naman ay kakainin ito para sa hapunan, ngunit nagutos si Sebas na gumamit ng mga healing scroll at sinabihan ang katulong na huwag itong isumbong kay Ains. Matapos ang isang mahiwagang paggaling, nagising si Tuware na parang bago ang pakiramdam, mabilis na naubos ang isang plato ng pagkain, at nakatanggap ng pangako ng proteksyon mula sa desperadong matanda. Samantala, ang dating sikat na mandirigmang si Brain ay nagising na umiiyak mula sa isang bangungot tungkol sa vampira at humagulgol sa harap ni Gazef. Para tapusin ang gabi, nananalasa ang mga mahiwagang babae ng Blue Rose bilang mga wizard at sinunog ang mga taniman ng damo ng mafia. Nagpatawag naman ng emergency meeting ang mga board of director ng Eight Fingers na mukhang mga nawalan ng pera, at nagutos ang pinuno ng slave trade sa kanyang mga tauhan na bawiin ang depektibong kalakal na ninakaw ni Sebas. Sa kabilang banda, ang makapangyarihang Panginoon ng Kamatayan na si Ains ay nagpapalipas ng hapon sa pagbibilang ng kanyang mga barya, na para bang isang pulubing empleyado na naghihintay ng susunod na sahod. Lumipat ang eksena sa batang si Clyde na basang-basa sa pawis habang nakikipag-ensayo kay Gazef, ngunit tinalikuran lang siya ng kapitan at hinarap sa masakit na katotohanan na ang kanyang lakas ay parang basang papel at hinding-hindi siya makakalampas sa gold rank. Dahil walang ideya sa sarili niyang kawalan ng galing, ang sunod-sunurang aso ng kaharian ay nakasalubong si Prinsipe Zanak, na nagbabala sa kanya na si Prinsesa Renner ay isang halimaw. Subalit bingi si Clyde sa mga masamang balita at nagmamadaling makipag-usap sa kanyang mapagpanggap na Diyosa at sa mga babae ng Blue Rose. Nabasa nila ang cipher ng mafia sa loob lang ng 2 segundo at nagpa siya na salakayin ang brother ng Eight Fingers, pero sinubukan nilang huwag isama si Clyde dahil baka mamatay lang ito sa isang ihip ng hangin. Sa ibang bahagi ng lungsod, bumalik si Sebas sa mansyon at nadatnang nagluluto si Tuware na parang isang mapagmahal na asawa. Ang matandang mahilig ay agad na nabulilyaso ng isang korap at mukhang baboy na gwardya, kasama ang isang lalaking may suit na nagngangalang Succulent, ang kumatok sa pinto at nagbanta na kakasuhan ang butler sa kasong pagkidnap. Binigyan nila si Sebas ng 24 na oras para ibalik ang babae, sa pag-asang makakakuha sila ng malaking salapi sa pamamagitan ng pangingikil. Inayos ng matanda ang kanyang kurbata at lumabas para maglakad upang palamigin ang kanyang ulo. Sa sandaling sumara ang pinto, ang selosang si Solution ay agad na tumakbo sa celestial telephone para isumbong ang kanyang kasamahan kay Momonga, na nagpapatunay na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga babae. Gumapang naman si Clyde patungo sa bahay tuluyan para ipahatid ang mensahe ng pagsalakay sa Blue Rose, at nagsimulang maglaway sa inggit habang nakikinig sa mga kwento tungkol sa Dark Knight na si Momon, habang nangarap na darating ang araw na hindi na siya magiging isang pabigat. Samantala, ang dating matapang na mandirigmang si Brain ay nagpatuloy sa kanyang buhay bilang isang depresibong pulubi sa lansangan ng kapital, ngunit nagkaharap ang landas ng 2 hangal at sakto noong nagpa siya ang butler na magpakitang gilas, kung saan tinapos niya ang isang gulo gamit ang isang mabilis na suntok. Dahil nahumaling sa pagkalalaki ng matanda, sinundan siya ng pulubing mandirigma sa isang madilim na eskinita upang magmakaawa para sa isang pagsasanay. Pumayag si Sebas na maging Master Miyagi nila, at sinubukan ang kakayahan ni Clyde na kayang magpaihi sa salawal ng sinuman. Naiwasan lang ng bata ang nakamamatay na atake dahil naisip niya ang kanyang baliw na prinsesa, kaya nakatanggap siya ng tapik sa balikat dahil hindi siya inatake sa puso. Bago matapos ang therapy, 5 tauhan ng mafia ang sumulpot sa pag-aakalang kaya nilang talunin ang butler ng Nazarick. Pinitik ni Sebas ang 3 ng mas mabilis pa sa isang kurap, at iniwan ang mga natira bilang takdang aralin para sa kanyang mga bagong estudyante. Pinawisan ng dugo sina Brain at Clyde para tapusin ang laban, at doon nila napagtanto na kayang patumbahin ng matanda ang pinakamagagaling na mandirigma ng kaharian gamit lang ang isang kamay. Nang natumba na ang mga kalaban, kinuha ni Sebas ang lokasyon ng kanilang kuta, at nalaman na ang base ay ang mismong bahay kung saan niya niligtas si Tuware. Ngayon ay magkakasamang naglakad ang 3 para gawing giniling ang mafia, sinalakay ni na Sebas at ng pambansang pabigat na si Clyde ang isang marangyang bahay. Nagpa siya si Sebas na dumaan mismo sa harapang pinto, at nagbabala sa 2 na gagawin niyang giniling ang anumang haharang sa kanya, pero magalang na nakiusap sina Brain at Clyde na patawarin ang 2 pinuno ng sindikato. Winasak ng matanda ang bakal na pinto na parang basang papel at nahuli ang nakakadiring mataba na nakapatong sa isang alipin sa sahig. Dahil sa banal na galit, nagpakawala si Sebas ng isang napakalakas na sampal na naging parang durog na kamatis ang mukha ng lalaki. Nang subukan ng mataba na bilhin ang sarili niyang buhay gamit ang mga barya, nagpa siya si Sebas na hindi man lang ito karapat-dapat na gawing pataba sa lupa kaya sinipa niya ang baliw sa gitna,
dahilan upang mahati sa dalawa ang problema. Sa silong naman, palihim na pumasok si Climb at diretsyong nabangga ang mga pinuno. Ginamit ng isang pinuno ang kanyang mga murang mahika para bugbugin ng walang awa ang bata, ngunit biglang sumulpot si Brain at pinakawalan ang kanyang orihinal na teknik na God Flash para wasakin ang mukha ng kalaban. Nang madakip ang kanilang pangunahing target, nakipaghapunan si Brain kay Gazef para magtsismisan tungkol sa sadistang vampira na nagbigay sa kanya ng trauma. Bumalik naman si Sebas sa mansyon sa pag-aakalang tapos na ang kanyang trabaho, ngunit nadatnan niya si Solution at nagbalita sa kanya na naghihintay ang pinunong bungo sa sala. Samantala, bumalik si Climb na parang asong masaya sa kanyang baliw na si Prinsesa Renner. Nagpakita naman ang prinsesa ng isang pagganap habang pinupuri ang kanyang alagang aso sa harap ng isang espiyang maid, ngunit sa loob ng kanyang madilim na isipan, nagbabalak na siya kung paano hiwain ang kawawang babae dahil lang sa paghinga nito sa parehong hangin na nilalanghap ng kanyang minamahal ng walang kaukulang paggalang. Para tapusin ang gabi, tinipon ng kalbong si Zero ang natitirang mga miyembro ng Six Arms upang tugisin ang sinumang nangahas na sumugod sa kanilang bahay aliwan. Pumasok si Sebas sa silid ng pinuno habang pumapatak ang kanyang pawis. Ang dakilang kalansay na si Ains at ang palakang si Demiurge, kasama ang lumilipad na similya na si Victim, at ang higanteng insekto ng yelo na si Cocytus ay nakatitig sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Inutusan ni Ains si Sebas na patayin ang bago nitong asawa na si Tuware para lamang subukan ang katapatan ng matanda. Walang pag-alinlang ang ibinaba ng butler ang kanyang kamay upang ipadala ang babae sa kabilang buhay, ngunit pinigilan ni Cocytus ang ataking ito. Dahil dito, naipasa ng may pinakamataas na marka ang pagsubok sa katapatan, kaya naman nanatili ang matanda sa Nazarick, at nagsumamo naman si Tuware na payagan pa rin siyang maglampaso ng mga sahig ng mansyon dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Nang humingi si Sebas ng basbas sa kanyang amo na itabi ang babae, hinalikan niya ito, na nagpapatunay na ang pilak na lobo ay may natatanging karisma at galing pa rin. Ngunit si Demiurge, na sadyang panira ng magandang usapan gaya ng dati, ay ninais pa ring gawing karne ang babae para lamang makasiguro. Sumunod ang isang pagtatalo na nagdulot kay Ains ng mga sentimental na pagbabalik-tanaw sa kanyang mga kaibigang nag-aaway sa voice chat ng laro noon. Labis na naantig ang kalansay sa alaala kaya pinatawad niya ang lahat, kinupkop si Tuware bilang isang pansamantalang katulong, inilagay ang kawawang babae sa ilalim ng ganap na proteksyon ng kanyang pangalan, at tinanggal pa si Sebas sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng Pleiades. Sa isang lihim na sandali, ipinagtapat ni Ains sa palaka na ginagawa niya lamang ito dahil sa alaala ng kanyang lumang kasamahan. Kinaumagahan, lumabas si Sebas upang bumili ng pagkain, habang si Prinsesa Renner naman ay nagdaos ng isang pulong ng digmaan kasama ang Blue Rose. Nagplano siya ng 8 magkakasabay na operasyon laban sa mga kuta ng sindikato, at inilabas si Kapitan Gazef bilang kanyang alas sa laro. Nang bumalik si Sebas mula sa pamimili, nakatagpo siya ng isang mayabang na sulat mula sa Six Arms na nagpapabatid sa kanya na bihag nila ang kanyang sinisinta at hinamon siya sa isang labanan. Dahil masyadong abala si Ains, at ubiling hinawakan ni Albedo ang tungkulin at ipinadala ang pangkat ng pagsalakay. Ngunit ang tunay na nakakagulat na pangyayari ay nang magwala ang babae sa sarili nitong silid, kung saan binatikos niya ang bagong pangalan ni Ains at hinagis ang watawat ng guild sa sahig upang may pagkahumaling na sambahin ang lumang watawat ng Momonga. Inipon naman ni Demiurge ang pangkat ng mga kakaibang nilalang upang planuhin ang kabuoang pagkaubos ng kriminal na sindikato. Nagpakita siya ng larawan ng isang taong hindi dapat patayin, at habang nakatitig ng diretsyo sa sadistang vampira, nagbabala siya na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa taong ito, at nilinaw na hindi opsyon ang mabigo kung ayaw nilang magalit ang amang kalansay. Habang pinapahiran ni Climb ng langis ang kanyang baluti para magpanggap na ninja, dumating ang pangkat ng pagsalakay sa pinagtataguan ng kaaway at nakasalubong si Sebas. Nagpa siya ang matanda na maglakad ng mag-isa sa pangunahing pintuan upang ilabas ang basura, habang ang iba naman ay palihim na dumaan sa likod upang iligtas ang dalaga. Naglakad si Sebas sa pangunahing bulwagan na napapaligiran ng mga hamak na sundalo, at 4 na baliw mula sa Six Arms na nag-aakala na sila ang mga Diyos ng Olympus. Nang magkamali ang isang kalansay na hangal na tawagin ang sarili bilang ang hari ng mga kalansay, labis na nagalit si Sebas sa kalapastanganang ito. Pinasabog niya ang ulo ng peking hari at pinugutan ang lumilipad na babae, sinuntok ang ulo ng ikatlong lalaki hanggang sa tuluyang matanggal, at tinapos ang huling iyakin sa loob lamang ng eksaktong 10 segundo.
Nang kumpirmahin ni Solution na wala ang kanilang amo sa silid ng mga mayayaman, binigyan si Sebas ng isa pang 10 segundo upang hiwain ang mga mapaglarong mayayaman. Sa isa namang kuta, nagising ang mayabang na si Hilma at natuklasang ang kanyang mansyon ay binalot na ng mga ligaw na damo, kung saan nakatagpo niya ang mapagpanggap na batang si Marie at ang insektong katulong na si Entuma, na kasalukuyang kinakagat ang braso ng isang empleyado. Binali pa ni Marie ang binti ng babae bilang karagdagang parusa at kinakaladkad ang kawawang babae gamit ang buhok nito ng walang kaunting awa. Binulabog naman ng matipunong si Gagaran ang oras ng merienda ni Entoma at nagsimula ang kanilang bakbakan. Naglabas ang insektong katulong ng ilang kakaibang nilalang mula sa kanyang mga bulsa at muntik nang ipadala ang bida sa kabilang buhay, hanggang sa sumulpot ang mababang vampira na si Evil Eye upang magbitiw ng mga mapanuring salita. Tinawag ni Evil Eye na pangit ang katulong at tinambakan ito ng mahiwagang pamatay kulisap, na naging dahilan upang matanggal ang pekeng mukha ni Entoma at mailantad ang kanyang tunay at galit na boses ng halimaw. Bugbog saradong inabot ni Entoma sa 3 hanggang sa maubusan siya ng kapangyarihan, ngunit biglang sumulpot mula sa kung saan ang Panginoon ng demonyo na si Demiurge upang iligtas ang kanyang tauhan. Agad siyang nagtayo ng isang pader ng apoy na aksidenteng tumupok at naglaho kina Gagaran at Tia, kaya naiwang mag-isa si Evil Eye na humarap sa isang halimaw na hindi matatalo. Ngunit bago pa man siya gawing inihaw, bumagsak si Momon mula sa langit, na nagpakita ng isang pambihirang porma ng bayani upang agawin ang eksena at itanong kung sino ang kontrabida para sa linggong ito. Habang nagbabanta ang isang demonyo sa lungsod, ang mababang vampira na si Evil Eye ay tuluyang nabihag ang puso at nakiusap na makipag-alyansa kay Momon, na tinanggap naman nito ng walang pag-alinlangan. Sa gitna ng labanan, sinalag ng madilim na Panginoon ang isang pag-atake mula sa itaas at nakagat ng isang parasito sa balikat, ngunit binaliwala niya lamang ang kagat nito upang kargahin si Evil Eye sa kanyang mga bakal na bisig, na nagdulot sa vampira na kumilos na parang isang teenager na babae sa isang konsyerto ng boy band. Umatras si Demiurge sa likod ng isang pader ng apoy, na nagbabala na ang sinumang tumawid doon ay gagawing inihaw, at nakumbinsi ni Momon ang babae na ang paghahabol sa kanya ay isang pagpapakamatay, na nagtulak sa babae na manumpang nais lamang niya itong protektahan. Sa ibang dako, niligtas ni na Brain at ang walang silbing si Klein si Tuware, ngunit nahulog sila sa isang patibong na inihanda ng kalbong pinuno na si Zero.